Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway dakila at wagas, bukod sa matuwid hindi magwawakas, hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuti't mahabaging lubha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat, higit po lalo sa inyong mga sumusubaybay dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay sa TV Maria. Mga kapatid, napakatigas po ng ulo ko. Last week, kaunti lang po nakakaalam nito, ako po ay na-ospital, ako po ay dinala ko sarili ko sa emergency room. Bakit kamo? Marami na pong nagsasabi sa akin, higit lalo ang nanay ko, Father, magpa-check up ka na, Father, magpa-general examinations ka naman. Sabi ko, ayoko niyan, okay pa naman ako, healthy pa naman ako. Hanggang sa dumating yung isang araw, last week, parang Wednesday po iyon, sumakit po yung ulo ko. At itong sakit ng ulo, hindi siya kinaya ng paracetamol at sa sobrang sakit, ako'y talagang namamalipit sa aking kama. Gusto ko nang matulog sana, kaso sa sobrang sakit po talagang hindi ko na siya mainda. Nag-decide po ako na pumunta pa ako ng ER nang ako lang mag-isa. Narealize ko lang po dito sa aking munting karanasan, bakit ba hindi pa ako nakinig nung una na akong pinagsabihan? Bakit ba ang tigas ng ulo ko? Hindi naman nagkulang ang nanay ko sa paalala sa akin, yan tuloy. Dahil pinagpaliban ko yung kanyang paalala, dumating sa punto na ako tuloy ay lumala. Mga kapatid, sana malaman nyo po na araw-araw nagsasalita din sa atin si Jesus. Marami din po siyang paalala, mga babala at warning sa atin. Sana po matuto na tayo sa sinabi niya sa ating ebanghelyo sa araw na to. Sabi niya po kasi, paano ko ba ihahalin tulad ang mga tao sa panahon ngayon? Nakalagay po sa ating ebanghelyo, tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi naman kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Na parang sinasabi ni Jesus, si San Juan Bautista, nagpaalala at nagturo sa inyo. Si Jesus na anak ng tao, nakipamuhay sa inyo,
Pero sa kabila ng kanilang paalala, sa kabila ng kanilang pamumuhay, hindi pa rin nagbago, hindi pa rin nakinig ang mga Israelita. Mga kapatid, huwag niyo na po gayahin si Father Aldwin na dumating pa sa puntong sa katigasan ng ulo, kailangan ng magpa-ospital, ayaw kasing makinig, ayaw kasing magpa-check up, ayaw magpa-general examination. Pakiusap ko po sa inyo, pag may mga tao ng concerned na nagre-remind sa inyo ng kung ano man, kapag may mga pahiwatig na rin si Jesus sa inyo sa buhay ninyo, matuto na pong makinig. Sana po pakinggan natin ang mga paalala na ito upang hindi na lumala ang ating mga pinagdaraanan. Katulad na lamang din po ng sinabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Sabi niya, gayon man ay sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman na rin ninyo ang dapat ninyong gawin. Kita nyo, kahit si San Pablo, may tagubilin, may reminders. Kasi yung mga taong nagpapaalala, mga taong mahal lang tayo niyan, concerned, di sila nakikialam, bagkus sila'y nagpaalala para hindi na tayo lumala. Kaya, imbitasyon ko po sa inyo, mga kapatid, makinig sa mga paalala ng mga taong nakapaligid sa inyo. Hayaan nyo rin ang sarili nyong magabayan ng paalala ng Diyos sa Bible. Magbuklat naman kayo. Malay nyo, sangkatutak na palang marami ng beses gusto kayong makausap ni Jesus. Marami na siyang gustong paalala. Di mo lang malaman kasi matagal nang naalikabukan yung Bible sa bahay ninyo. And hopefully, sana tayo din po, marunong din tayong magpaalala sa iba. Kahapon po, nakita natin na nagpaalala na po sa atin ang ating obispo na si Cardinal Jose Advincula tungkol sa mga kaliwat kanang balitang naririnig natin tungkol sa mga korupsyon, tungkol po sa mga kaliwat kanang katiwalian sa ating pamahalaan. Paalala niya rin po ito sa atin ni Cardinal Advincula na tayo maging mapagmatyag, maging kritikal sa mga nangyayari sa paligid natin. At kung mamarapatin ninyo, matuto rin kayong magpaalala sa mga taong nakapaligid sa atin kung ano ba yung makapaglalapit sa atin papunta sa ating Panginoong Hesus. Gusto ko lang pong ulitin, makinig sa mga paalaala para hindi na lumala. Amen.